Hello guys, for today's video, kasi may nagre-request sa atin na magbigay daw tayo ng tips on how to possibly pass the A2 level exam para sa mga nagtitake ng Finnish language ngayon, sa mga nagre-review. I'll just share what I did during my review nung nasa Pilipinas ako. So, ang goal natin is we have to take the exam, the A2.2 or A2.1 exam at one take. Yan. Mas maganda pag first take is pasado na tayo. So, paano ba tayo maging prepared sa ating exam? So, hindi kasi pwedeng shortcut yung pag-aral ng Finnish language. We have to go through the process. Mag-start tayo sa pinaka-basic, like yung pag-pronounce ng letters, and then papunta sa complicated ones. Hindi pwedeng aralin mo siya in one setting. Parang magka-cram ka in 1 month, sige aralin ko na siya buo. No, but go with the flow, sa flow ng module. And naka-importante na dapat ilagay natin sa isip natin is ang importance ng pagkakaroon ng madaming vocabulary. Kasi yun yung bala natin para makagawa tayo ng sentence, makagawa tayo ng ating recording, and para makapagsalita tayo. So the more vocabularies we have, the higher the chance na makakapasa tayo. Paano ba natin i-increase ang ating vocabulary? So everyday sa ating lesson sa module natin is nakaka-encounter tayo ng mga bagong terms, which is pag naka-encounter tayo ng bagong vocabulary or words, dapat sinusulat natin yun in one notebook. Sinusulat natin kasi ang pag-aral ng Finnish language is burdensome pag gawin mo siyang memorization. Hindi dapat ganon. So ilista mo siya sa isang notebook yung vocabulary na learn mo ngayon. Example, mga 15. No need to memorize them. What you need to do is to read them everyday. Babasahin mo siya everyday. Habang nadadagdagan, dumadami yung binabasa mo everyday. And pag binabasa mo siya everyday, by heart, natututunan mo kung ano yung mga words na yon. Mas mabigat pag memorize mo siya. And then, dapat nagpa-practice din tayo. So tama yung sinasabi nila na para ma-enhance yung speaking natin is to the wildest thing. Ano bang pwede mong gawin? Pwede mong kausapin yung sarili mo, pwede mong kausapin yung aso mo, yung pusa mo, or kung may friend ka na nag-aaral ng Finnish language, yun, magandang mag-practice kayo. Mag-practice kayo everyday. The more you practice, the better the chance na mal-learn your language faster than you thought. Ano pa ba yung ibang pointers to remember? Yun, ang exam kasi natin is kino-cover niya lahat from speaking, reading, writing, listening, and recording. So papakinggan nila kung paano ka mag-pronounce, mga ganon. So wala ka dapat i-miss doon na part. Hindi ka magpo-focus lang sa speaking, hindi ka magpo-focus sa writing. Sa book natin na binigay sa modules natin is napaka-helpful pag sinasagot natin yung ask others na task dun sa book. So kung i-open nyo yung book natin is in every unit na natatapos natin, sa end nun is may mga questions. Kusumuelta, yun yata yun, or ask others. Magandang sinasagot natin yun kasi yun mostly din lang yung parang mga practice natin sa speaking test natin. So ako nun, lagi kong sinasagot lahat yung ask others na task sa book natin. Kasi dun tayo nakaka-learn eh. Para ma-enhance natin yung ating listening skills is may binibigay naman sila sa atin na audio na pag pinapakinggan mo everyday, na exercise din yung comprehension mo sa language. Kasi the more na yung pandinig mo is hasang-hasa, the more na yung brain natin is na-interpret niya yung language easily, ganon. So nagja-jive dapat yung hearing and
yung memory natin. Okay? Ang problem kasi sa atin is we seldom listen sa mga audio na binibigay sa atin. Ako noon is, ang ginagawa ko is nanonood ako ng mga cartoons and yung mga shows na in Finnish kahit di ko siya naiintindihan. Nag-adjust parang pag nanonood ako is nakakarinig ako ng mga words na napag-aralan ko na. Although hindi ko talaga siya naiintindihan ng buong buo. Pero nakahasa yung pandinig natin pag ang pinapakinggan natin during our review or our studies is Finnish talaga. So wag tayong mag-mix na manonood ng Korean, manonood ng mga English movies. Mag-focus tayo sa Finnish muna. Oo, para mas matuto tayo ng mabilis. Ang Finnish language talaga kasi is aminado naman tayo na mahirap siya. It takes time, maybe it would take how many years bago mo siya parang hindi naman ma-perfect, pero bago mo siya talagang makapag-speak ka fluently or suyuhaste. So practice lang everyday, yun lang naman yung kailangan nating gawin. Mag-practice. Haryoy telan uwo suomen kieltä joka päivä. Ang pinaka first struggle talaga natin, so ako din, nahirapan din ako mostly sa listening part, kasi mabilis silang magsalita, ganun. And in actual situation, talagang mabilis talaga silang magsalita. Nasabi natin kanina na isa sa pinaka-importante na baon natin pag mag-exam tayo is ang ating vocabulary. So sabi natin, the more vocabulary, the more chances na makapasa tayo. And there's a list of verbs. Yan. 100 verbs. Yan, andito yan. Ni Usi Kielm. So 100 verbs yun. And I suggest na as A2 learners, kailangan nating learn it. I-learn yun by heart. Hindi memorize, but at least alam natin kung ano yung mga meaning ng mga 100 verbs na yun. But let us not confine ourselves dun sa 100 verbs na yun. Kasi dagdagan pa natin yung vocabulary natin. Kung more than 100 yung verbs na alam natin, the better. Yung mga 100 verbs na yun is just parang supplementary lang dun sa napag-aralan natin mga verbs sa ating book na yomahoydan, anamahoydan. Mas maigi pag alam mo na yung isang verb. Hindi dapat nag-end yung pag alam natin sa verb ng example, to learn. So ang verb ng to learn is opya. Hindi dapat mag-end doon na alam natin is to learn is opya. Kasi hindi mo magagamit ang opya into a conversation. So dapat i-transform natin yung opya into first person, which is opin. Second person is opit, and then third person is opi. Yan. Parang ganun yung gawin natin, and mas maganda na nakasulat siya. The more na sinusulat kasi natin by hand is the more na natututo tayo. Ako kasi is more on pag sinusulat ko siya, nagre-retain siya. Pero pag yung alam mo yon, yung ini-screenshot, tina-type, ini-encode sa computer, hindi ko siya actually nagagamit. Parang nakakalimutan ko din. So better na sinusulat ko na lang talaga siya sa notebook para mababalikan ko siya. And alam kong sa notebook ko lang siya makikita. Hindi yung saan nga ba yun? Nasa phone ko ba yun? Nasa tablet ba? Nasa laptop ba? Yun. Yun yung isang masasuggest ko. Tandaan natin na ang pag-aaral ng Finnish language is siyon todella vaikea. It is really difficult. Hindi siya madali. And it takes time, it takes stages. Kung nasa 5th month ka, nasa 4th month ka, parang feeling mo hindi mo pa kayang magsalita, okay lang yan, normal lang yan kasi talagang mahirap na siya. Ang importante is nag-aaral ka with the flow, o with the flow ng module na binibigay sa inyo. Kasi kami nga, kahit nakapasa kami sa A2 or A2.2 is medyo malaki pa din yung struggle namin sa
language sa work namin ngayon. Pero at least yung A2 na natutunan natin sa Pilipinas is parang survival finish na kaya nating makipag-conversation sa ating mga patients, mga asukas, residents. Ako, most likely, nagagamit ko yung A2 na natutunan ko sa Pilipinas more on sa mga patients, sa mga pasyente kasi, di ba, yung mga patients natin is parang mga may memory disorders yung mga yun. So, ang parang conversation natin is more on weather, yung dates, ano ba ang month ngayon, ano ang favorite color mo, yung mga ganon na mga tanungan. So magagamit natin talaga sa mga residents yun. Pero pag conversation within our workmates, yun yung medyo mahirap para sa akin kasi yun yung parang naging experience ko ngayon. Hindi guaranteed na kapag nakapasa tayo ng A2 or A2.2 is magaling na tayo. Hindi. It's not a guarantee. Siguro it's just parang nakapasa tayo, pero huwag tayong mag-end na nakapasa tayo na dun na lang. Ituloy pa rin natin yung pag-aaral, magbasa pa rin tayo habang naghihintay tayo ng ating deployment. Kasi pag hindi mo ginamit ang isang word or hindi mo ginagamit yung vocab mo always, or hindi mo siya nababasa, hindi mo siya binabalikan, makakalimutan mo talaga siya. Kasi ang key para ma-retain mo ang isang word is dapat nare-remember mo siya almost often. Hindi mo siya dapat kinakalimutan. Isang napakagandang parang maisasuggest ko if nag-aaral pa kayo, hindi na kayo mag-i-exam, is mag-join kayo sa mga study groups. Or kung wala kayong study group, pwede naman kayong mag-create ng study group nyo as a batch, and doon kayo mag-share ng mga insights, mga example, mga practice. Yun, mag-practice kayo as a group. Better din yun, and it's a form of camaraderie among your batch. Within the study groups is nag-share kami ng example, parang nagpa-practice kami ng speaking, ganun. Nagpa-practice kami ng vocabulary, nagpa-flash example, may magpa-facilitate na isa sa amin, magpa-flash siya ng picture ng baboy, picture ng manok, example, and then huhula namin, and then dun na-retain and na-memorize natin yung mga items na kailangan natin i-memorize. Para makapasa sa exam is mas magandang yung mga items natin sa book, yung mga sinasabi sa book natin na mga example, mga vatet, yung mga medical equipment, fruits, is dapat yun talaga alam natin yan. And kung syempre kung mag-exam ka na is congratulations sa'yo kasi hindi ka nag-give up, kasi malapit ka na andyan ka na. And ang pag-exam naman is hindi naman siya rush. Hindi naman siya kailangang ipasa mo agad, kasi naiintindihan naman natin na mahirap siya. Swerte mo or very lucky ka or talagang studious ka talaga kung sa unang take pa lang is ipapasa mo yung exam. Pero kung hindi mo siya maipasa, better luck sa next na take, and at least may idea ka na kung ano yung exam na ibibigay sa inyo through yung past na exam na take mo. Ma-assess mo din naman sa sarili mo kung makakapasa ka or hindi. Nasa sa'yo yun. Kasi yung drive mo sa pag-aaral, yun yung makakapagsabi kung papasa ka or hindi. So, ang advice ko ngayon, kung nag-aaral ka pa ng language ngayon, yan, mag-focus ka na. Huwag kang magkaroon ng distractions of any sort. Mas magandang nakafocus ka. Pero huwag mong pagurin yung sarili mo na magpupuyat ka talaga, mag-memorize, hindi. Dapat yung language learning mo is fun. Fun, pero medyo mahirap. Paano ba yung fun na medyo mahirap? Dapat hindi lang siya aral. Take time din na mag-rest yung brain natin once in a while. Wag nakababad sa book lagi kasi mapapagod din yung utak natin. And napansin ko, pag pagod din yung utak natin, hindi pumapasok din yung mga pinag-aaralan natin. And I'm very sure the best kasi na time para mag-aral is
para sa akin kasi sa experience ko, the more na nag-aaral ako sa madaling araw, the more na nare-retain yung mga nababasa ko. So, ako talaga nun is most likely nagre-review ako sa madaling araw before mag-work. And then after work, yun. Pero pag after work kasi is parang yung brain function na natin is yun, pagod na. So, mas maganda talaga na sa umaga tayo nagre-review. Kung mag-exam tayo is huwag na tayo mag-review pag day na ng exam. So, bigyan natin yung break yung brain natin. Kasi the more na mag-cram tayo during the exam, the more na makakalimot tayo. The more na mame-mental block tayo. So, before your exam, dapat matulog ka ng mabuti and then huwag ka nang mag-review. Kasi nakapag-review ka naman sa mga previous days. And during the exam, mag-relax ka din. Huwag kang nagka-cram. Kasi the more na nagbabasa ka, nagka-cram ka during your exam or kahit pa man one-on-one yan, the more na makakalimutan mo yung sasabihin mo sana, or the more na makakalimutan yung vocab na nasa isip mo. In conclusion, wala naman talagang iisang sekreto para makapasa ka sa A2 exam, A2 Finnish language exam. Parang nasa motivation mo din yan, nasa sipag mong mag-aral, and then nasa environment mo din yan. Kung may support group ka, may study group ka na nagpupush sa'yo na kailangang mag-aral ka, the more na sisipagin kang mag-aral. Pero kung wala kang support group and then lagi kang tinatamad, yun, parang paano ka na matututo niyan, di ba? And kahit makapasa ka, pagpunta mo dito, parang ikaw yung kawawa. Kasi magno-nosebleed ka talaga dito and mapapagod yung utak mo sa kaka-loading. Kasi talagang literal na maglo-load yung utak mo pag nakakausap mo yung mga locals and yung mga ka-work mo. Kasi ang bilis nilang magsalita, sinasabi pa lang nila yung isang sentence nila, wala kang nakuhang word, wala kang naintindihan, parang suspended animation, tahimik ka lang doon. At dinadigest ng utak mo, ano kayang sinabi? And then, ano kayang narinig ko? Yun. Kaya, better na pag may chance ka na mag-aral ka na. Huwag mong sabihin na, di bali, pupunta din naman tayo sa Finland and then mag-back to zero naman tayo din, mag-aaral ulit tayo. Mas magandang nakapag-aral na tayo before na tayo pumunta dito. Para hindi tayo maluha-luha or iiyak na lang. Or yun, parang nauuwi if in case nahirapan tayo sa language. That's it. I think nasagot natin yung parang request ng isang follower natin. I hope nasagot ko. Although hindi siya kumpleto, pero at least nakapagbigay siguro ako ng insight sa inyo. Kanya-kanya kasing style yan ng pag-aaral eh. Hindi yung style ko is style nyo. Yan, depende din yan. May mga style din yung iba na pwedeng mapagtanungan nyo. So, kung may mga kakilala pa kayong nandito na sa Finland, syempre, andito sa Finland, nakapasa na yun sa language, is magtanong din kayo sa kanila kung ano yung parang naging sikreto nila sa pagpasa ng kanilang exam. Kasi I'm very sure may masishare din sila sa inyo aside from sa mga na-share ko. And baka nga mas maganda pa yung mga experiences nila kaysa sa experiences ko. Yan. That's it siguro. Kiitos kong Katsoy. Thank you for watching. Nahadanta. See you again. Moi moi. Bye bye.